ko lang nung kanta ninyong ano, yung Alaalang Magbabalik at saka My Pledge of Love. Naku, ang tagal na niyan, mga 50 years ago na ba? Yeah, ewan ko, di ba? Mga 45 years ago, mga ganon. No? Oo, alam nyo, direct, marami kasi nag-show dito na yung mga datingang artista na, kasi yung mga panahon na nandun sila, nandito na sa Amerika, yung pa rin ang nakikita nila mga sikat pa rin. Ganun ba? Naalala pa rin nila. Actually, ang huling punta ko dyan, San Diego ka, di ba? San Diego ka? Oo. Ang huling punta ko dyan, yung nagwawawi pa kami. Wawawi pa? Oo, nagpunta ako dyan, wawawi pa. Wawawi pa. Oo. Kaya nga yung mga artist dito, mga throwback talaga, karamihan, talagang putok na putok talaga sila rito. Talagang... marami talaga tayo mga dating artista na nandyan na. At minsan nagsushow pa sila dyan, kaya nakakatuwa na natatangkilik pa ng mga kababayan natin yung mga show nila. Kaya nga inaantay nila rito si Direk Edgar Mortiz bilang si kailan ba? Pag naimbitahan tayo diyan. Di ba kasi ang dami nyo ring marami rin kayo pinasikat na kanta noon, di ba Nako. Hindi ko lang alam kung buhay pa yung mga fans ko. Nandito pa yung mga fans ko, nandito na sa Amerika. Ay, nako, singer. Kung kayo at kamusta lahat kayo dyan? At sana naging malakas pa kayo dyan, lahat. Malakas na malakas sila. Talagang abang na abang para madinig nilang live na live si Mr. Edgar Mortiz. Lalo pa yung mga nanonood ng The Sensation noon. Nako! Talagang actually, nandito nga ako ngayon sa ABS, kaya nandito rin yung dating studio namin. Buong-buo pa kung paano na pinagsusyuhan namin. Ganun pa rin. Actually, yun ang ginagamit ng Showtime na studio. Yung dating The Sensation. Oo, yun ang ginagamit ng Showtime na Kaya studio. nga, buhay na buhay pa rin sa isip nila na parang kailan lang, nandun sila, napapanood nila yung The Sensation. Kayong dalawa ni Ate B, oo. Mr. Edgar, hindi na ho ba kayo kumakanta ngayon? Hindi na kayo masyadong kumakanta? Hindi, nasa likod na tayo ng camera Kaya medyo bihira na tayo bihira na Pero sa bahay kumakanta pa rin kayo? Nako, hindi na rin, bihira na. Bihira na Kasi rin? alam mo mga kanta ngayon, iba-iba mga hip-hop na tsaka mga R&B na hindi na, mga rap, hindi na natin kaya yon. Hihingali na tayo nun. Pero yung mga bidyoke, di ba? Yung mga bidyoke natin, yung mga lumang kanta. Wala, bihira na kasi puro mga bagong kanta na yung nandito rin. Na meron din mga oldies pero kalimitan mga bago na yung ginagamit nila, gano'n. Puro mga bago na gayon pala. Pero paminsan-minsan, pag merong napapakanta, pero hindi na ganung hindi na ganun kadalas. Pero kaya nyo pa rin mag-show, let's say, kung kukumbidahin kayo as singer. Oo naman. Pwede naman. Siguro, mag-iinsayo muna tayo para pag kumanta naman dyan, hindi naman tayo mapaya kahit konti. Kahit paano, di ba? Ilan bang songs ang pinasikat ninyo noon? Mr. Edgar Mortiz, Direk. Hindi ko na maalala. Basta ang alam ko, yung My Pledge of Love, tapos yung mga Alaalang Nagbabalik, yung mga ganun nakalimutan ko na yung iba Actually, wala akong mga kopya ng mga kanta ko nasa YouTube kaya nako-convert namin sa MP3. Pwede, Kaya nako-convert namin sa MP3, kaya napapatugtog namin kanina rito. Naku, kaya salamat naman. Nandun pa rin, kaya nga sabi ko, interesado kami para madinig namin si Mr. Edgar Mortiz. Di ba? Oo. Mr. Edgar, paano ba kayo nagsimula as a singer? Di ba nagsimula tayo noon? Pareho kami ni Nora Honor. Nagsimula kami sa Tawag ng Tanghalan. Doon kami dalawa nagsimula. Nagsimula kami bilang singer. Nag-champion kami. Si Nora nauna lang sa akin ng 1 taon. Pero 13 years old pa lang ako noon nung nagsimula ako sa Tawag ng Tanghalan. Pagkatapos doon, simulang naging singer ako. Yan tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Nandito pa rin ako sa industriya. Ibig niyong sabihin nagkasabay kayo ni Nora Honor? Oo naman, pero nauna lang siya sa akin ng 1 taon.
Akala ko Oo. nagkasabay kayo ng labanan sa tawag ng tanghalan. Hindi naman. Nauna siya sa akin. Oho. Oo. Ano ho nangyari sa tawag ng tanghalan no? Naging champion ho ba kayo noon? Nag-champion ako doon, pero hindi na ako sumali sa Grand Finals kasi nag-professional na ako. So hindi na ako nakasali sa Grand Finals. Ganun pala. Oho. So, bakit to yung My Pledge of Love ang pinaka-hit song ninyo na tumatak ng gusto kay Edgar Mortiz? Hindi ko alam eh. Oo. Pwede bang tawagan ulit kita after mga 10 minutes? Okay, walang problema. Mag-take lang ako. Walang problema ho. Sige ho, tatawagan namin kayo ulit. Kung kailangan tatawag ako dyan. Sige ho. Okay lang ho, walang problema. Thank you sa inyo lahat. Maraming salamat. Tatawag ulit ako. Yes, okay ho. Thank you. Yes, nandun po si Edgar Mortiz, si Direk Edgar, at kakausap natin, syempre, My Sweet Home yata ang dinidirect niya ngayon. Nasa ABS-CBN siya. Mukhang very busy siya. Siyempre, madaling araw na. Talagang nag-aano pa rin. Lagari pa rin si Edgar Mortiz. At least nadinig nyo rito sa ating radio show, di ba? Nakausap natin si Edgar Mortiz. Oo. Maya-maya lang po, tatawag siya ulit kapag bakante siya. Talagang very busy lang siya sa didirect niya ngayon. Batiin din natin yung isang nag-message sa akin, si Gian Kian Garcia. May mga tanong siya sa akin dito. From Walang Tulugan siya kay Kuya Germs. Yes, si Gian Kian Garcia. Okay, usually ginagamit namin dito Viber Gian. So, para at least kung nakikinig ka ngayon, kailangan nakikinig ka, hindi kita sasagutin sa text. Basta Viber lang ang katapat nito para makausap ka namin dito sa aming radio show. Okay? Yes. So, ayan po. Nadinig natin si Edgar Mortiz na mamaya lang ng konti makakausap natin ulit. Siyempre, first time ko rin nakausap kong si Edgar Kasi usually ang kinakausap ko noon nung movie reporter, part-time movie reporter ako. Si Ate B nakakausap ko kasi nga very visible nung si Ate B. Siyempre, bankable star si Ate Bing, medyo naglaylo na si Edgar Mortiz, kaya hindi ko na rin nakikita. Nung panahon naman nila, yung sila, siyempre ako naman, bata pa naman ako noon. Hindi pa ako nagtatrabaho noon. Nanonood lang ako ng TV, di ba? Nanood lang siguro, lang ako noon, 6 years old lang ako. Nanonood lang ako noon. Kaya di ko rin alam kung ano nangyayari. Pero, alam kong sumikat siya, yung mga kanta niya. Ngayon, isa na siyang pinaka-busy na TV director sa ABS-CBN. Kumbaga, isa na siya sa pinakamagaling na director dyan ng ABS-CBN, di ba ho? Kaya abangan po natin mamaya. Maraming nagla-like sa atin sa Facebook. Nandiyan si Margie Pumera, si Merly Pama, si Janet Lucero na mga gising pa rin. At sana nadinig ninyo po si Edgar Mortiz, si Direk Edgar, yes. Kaya maya-maya lang po, huwag kayong aalis dyan at kakausapin pa rin natin si Mr. Edgar Mortiz. At magpatugtog muna tayo ng isa sa mga naging guest nating kahapon. Ang naging guest nating kahapon ay si Tutsi Guevara. Yes. Kinento niya kung ano yung mga nangyari sa ASAP LA. Yes, sa ASAP LA kung paano siya binigyan ng importansya ng ASAP LA. Yes. Ang kinanta yata nila yung Kaba by Tutsi Guevara. Okay, pakinggan po natin ito. Ito po. Tutsi Guevara, Kaba. Teka lang.
Paano mo kaya ako mapapansin? Malaman mo kaya ang aking damdamin? Ano ang dapat sabihin ng puso kong may pagtingin? Sa araw-araw ay nagtataka ang puso kong ito. O bakit ba ang kilos ko'y nababago na halos na andyan ka na? Di makatulog sa gabi sa kaiisip, sa diwa ko'y ikaw ang aking panaginip. O bakit ba ikaw ang siyang laging laman ng isip ko? Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig na sa akin ay ligaya. Anong hiwaga ang nadarama? Anong kaba? Sa araw-araw ay nagtataka ang puso kong ito. O bakit ba ang kilos ko'y nababago na halos na andyan ka na? Di makatulog sa gabi sa kaiisip, sa diwa ko'y ikaw ang aking panaginip. O bakit ba ikaw ang sa laging laman ng isip ko? Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig na sa akin ay ligaya. Anong hiwaga ang nadarama? Anong kaba? Oh, di makatulog sa gabi sa kaiisip, sa diwa ko'y ikaw ang aking panaginip. O bakit ba ikaw ang sa laging laman ng isip ko? Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig na ay ligaya. Anong hiwaga ang nadarama? Anong kaba? Di makatulog sa gabi. Sa diwa ko, sa isip ko. Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig na sa akin ay ligaya. Anong hiwaga ang nadarama? Anong kaba? Di makatulog sa gabi sa kaiisip, sa diwa ko'y ikaw ang aking panaginip. O bakit ba ikaw ang sa laging laman ng isip ko? Sa bawat sandali. Yan po si, Yes, yan po si, Tutsi Guevara na naging guest natin po kahapon. Siyempre, ipinakita niya sa atin yung mga, binigay niya sa atin yung mga information na nangyari sa kanya sa ASAP na sumali siya, kung paano kaimportante ang ginawa sa kanya na kasama niyang kumanta si Alex Gonzaga at saka si Tony Gonzaga. Okay. Kaya naman, ang hindi natin nakausap kahapon, si Jam Morales. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Jam Morales. Pero sabi niya, okay naman, natawagan ko siya at nakausap ko na siya before. Diba? Pero baka nakikinig ngayon si Jam Morales. Kung may time ka, Jam Morales, welcome pa rin. Kaya lang, antayin natin ang tawag ulit ni Direk Bobot Mortiz na nasa ABS-CBN ngayon at nagdidirect ko ngayon siya ng Sweet Home. Alam mo, hindi ko rin napapanood ang lahat ng mga mga programs kasi very busy rin naman tayo, di ba? So, hindi naman pwedeng puro panonood ang gawin mo. Minsan, ang napapanood ko talaga, itong Ikaw Lamang. Yan talagang grabe ang istorya ng Ikaw Lamang. Talagang, ewan ko, baka may book 3 pa yan eh. Mukhang may mamamatay. Sino kaya ang namatay sa kanila? Mamaya ko pa malalaman yan. Mamaya pa namin malalaman yan. Although sa Pilipinas pinalabas na yan. Pero,
Dalawa lang naman kasi nabaril doon si Coco Martin at saka si Joel Torre, yes. Samuel at saka si sino ba to? Nalimutan ko ang pangalan ni Coco Martin doon. Nalimutan ko ang pangalan. Anyway, yan po yung pinanonood ko na talagang parati kong inaabangan yan kasi ang galing ng pagkagawa ng istorya. Kakaiba, first time. Yeah, yung hawak kamay hindi masyado parang parang karaniwan na lang yung istorya Parang hindi ko na masyadong magustuhan Pero maya-maya lang po patutugtugin natin yung Ikaw Lamang na isa sa mga song o theme song ng nasabing TV show. Yes. Pero bago yan, teka muna nga, ano ba rito? Teka, ihahanda ko lang yung Ikaw Lamang. And then, batiin muna natin yung mga nakikinig ngayon dito. Kasi isa lang ang mga nabati ko rito. Kaya batiin muna natin si Aris Go. Yes, hello Aris Go. Sana nakikinig ka sa sa tune in din. Kasi hanggat maaari, minamotivate ko yung makinig dun sa tune in Minsan kasi sa Radio Filipino New Orleans na nalalaglag ako roon pero naka-broadcast pa rin ako sa tune in. Naka-broadcast pa rin ako roon. Hindi ako nalalaglag. And also dun sa podcast na sinabi ni Jidel na mas magandang doon niya ako i-simulcast dahil walang walang commercial at direct akong roon broadcast. Unlike dito sa US stream, medyo minsan tinitignan ko pa kung kung hindi ako nalalaglag. Ewan ko, masyadong complicated Kaya, although may makikita kayong video dyan, makikita niyo yung video sa US stream. Yan lang ang kagandahan dyan. Pati yung picture, pati yung design na ginawa natin, nandun pa rin ho. Batiin muna natin yung mga nakikinig sa atin dito ngayon sa ating mga Facebook. Siyempre, mga ka-Facebook natin dahil si Edgar Mortiz po, mga mga fans ni Edgar Mortiz. Nagkakaalaman ba ng age? si Margie Pumera, si Nitsea, si Yolanda Morales, si Roger Parajes. Hello, Roger. Si Doc Ronnie Origan, Annabel Suzuki, si Janet Lucero ng Radio Filipino. Nandiyan na po si Edgar Mortiz. Kakausapin na natin siya ulit. Hello, Kuya. Hello, Direk. Hello, Direk. Teka lang, may kinakausap si Direk habang at least naka-live tayo. Ano nangyari? Napindot lang kaya ni Direk yung niya, yung telepono niya, at kaya natawagan tayo. Hello, Direk. Narinig niyo ba ako? Hi, Direk. Gising na gising pa rin ang mga tao sa ABS-CBN ngayon. Gising na gising pa rin ang mga tao. Dami-daming tao pa rin doon dahil nag-shooting sila ng Home Sweet Home. Yes. Oo. Mamaya nga tatanungin natin yon. Ayan na, tumatawag ulit si Direk. Hello, Direk. Hello. Hello, Direk. Busy Direk Natidinig namin dyan. Medyo busy Nagte-tape pa kasi ako, nagte-taping ako. Oo. Hanggang anong oras kayong magte-taping Direk? Matagal-tagal pa, kaya tumawag na ako sa'yo habang may break muna na habang nagsiset up pa sila. Nakakaya kasi dahil next time pwede tayo mag-usap pag yung wala talagang trabaho. Akala ko Direk kayo libre kayo ng time neto kaya natin. Hindi kasi umuulan-ulan dito. Kaya nung nagka-libreng hindi umulan, nagka-taping kami, gano'n. Okay lang, Direk. Pwede naman tayong sulpot-sulpot kung sakaling tatawagin kayo ulit para makinig. Oo. Direk, taga saan ho ba kayo dati? Saan ho kayo lumaki dati, Direk?
Wala, taga Sampaloc ako, lumaki ako sa Dapitan sa instruction. Doon pala. Oo, taga Sampaloc ako. Ah. Oo. Direk, Oo. Direk, bali, paano kayo napasok sa showbiz? Yung simula ba ng tawag ng tanghalan yon? Oo, doon ako nagsimula. Tapos tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Mm-hmm. Oo. Paano naman kayo naitambal kay Vilma Santos, Direk? Nauna muna kami magkaparehan, di ba? Sila Nora, nakapareha ako. Kaya lang, nung nagkaroon nga ng Guy and Pete, nawalan ako ng partner. Tapos, nung nakita nila si Vilma, naisip nila na i-partner sa akin si Vilma. Parang gano'n lang. Nagkita kami sa isang radio show. Yun na, pinag-partner na kami. Ganon. Oo. So, bakit sa dami-dami ng artista kay Vilma ho kayo na i-partner, Kuya Direk? Hindi, nung time na yun, nawawala lang ho si Direk. At ano nangyari? Oo. Yes, Direk. Balik kayo, Direk. Nandito pa rin kami. Oo, sige. Medyo kailangan ulit ako. Tatawag ulit ako. Okay, sige, Direk. Okay lang, Direk. Okay. 10 minutes ako. Okay, thank you. Bye-bye. Okay, thank you. Yes. Mahirap natin kausap. Mukhang mahirap natin kausap si Direk. Wala sa konsentrasyon. Dalawa ang ginagawa niya. Mahirap talaga kapag very busy ang mga kausap natin. Naintindihan naman natin, di ba? Kasi nga unang-una, marami siyang ginagawa sa ABS-CBN, very busy yan. Kaya naman, nako, maganda yan pagkausap niya yan, si Direk. Clear na clear ang paskas, kuya. Nalang gagamitin ko pa. Okay lang, Jodel. Yes, batiin muna natin yung mga nakikinig sa atin ngayon dito. Nasaan na mga babatiin natin? Nawala sa isip ko. Very mahirap din kasi minsan hindi concentrated si Direk Bobot. Mukhang bibigyan natin ng chance siguro siyang makausap natin sa susunod siguro. Para at least wala siya sa konsentrasyon mahihirapan siya nawawala rin ang konsentrasyon ko. Pati ako nawawala ang konsentrasyon sa magtatanong kasi nga nagmamadali. Anyway, batiin muna natin yung mga nakikinig sa atin dito sa Pinoy Entertainment Newsmaker. Yeah. Batiin natin sino-sino ba yung mga nag-like sa atin dito. Oo. Si Ruscan Papilo Ramos. Yes, si Christy Gaela Rosasia ng UNTV po yan. Si Doc Ronnie Origan. Yan po isa sa mga Bilmanians. Siyempre, Ate B yan Kaya may connection yan. Si Nitsea ng Radio Filipino Tokyo. Si Marites Kilang. Rin yan, Radio Filipino Tokyo rin yan. Mga nakikinig, mga broadcaster din natin kasamahan yan. Sino pa ba yung mga nakikinig dito sa Radyo Filipino America? Sino kaya? Hindi tayo nakasimulcast ngayon sa Radyo Filipino America. Siguro wala si DJ X. Oo, kaya ganun. Kaya dito muna kayo sa mga link natin. Baka maliligaw kayo. Dito muna ho kayo. Si Tessie Lagman, si Tessie Lagman Balboa ang nag-ano sa atin, si Doc Ronnie Origan, and also Charlie Loso, si Martes Kilang. Yes, yes, mga nakikinig sa atin. Okay, magsusulat lang ako rito ng live na live tayo. Live na live with direct. Teka lang, nagsusulat lang ako Edgar Mortis kasi nasa ilalim na naman. Kaya lang dyan natin lang picture, di ba? Para at least si Kuya Eddie kasi nasa bayan ako.
Mas Kuya Eddie talaga. Sabayan ako ba? Teka nga, lagyan ko lang picture para at least nasa na ba yung picture. Maya-maya lang po, kausapin na naman natin si Edgar Mortiz. So, wag niyo po kayong aalis dyan. Tuloy-tuloy po rin tayo. At, nako, ang bait-bait talaga ni no? Talagang natataranta siya. Kaya lang po, teko, natataranta. Hindi ko na rin malaman kung ano yung tatalog sa kanya. Kasi pag nagmamadali, hindi ko na maalam bakit kasi nga, nung ilan namin yung schedule na ito, ano siya, nasa bahay lang daw siya. Kaso nag-uulan, kaya nagkaroon ng problema. Kaya naiba, di ba? Naiba yung schedule ng kanyang pagdidirect. Kaya very busy. So, teka lang, na-exhausted tuloy ako. Okay, patutugin muna natin tong isa sa mga, sabi ko nga sa inyo, favorite kong TV show o teleserye na pinanonood ko parati. Ito po, para sa inyong lahat to. Pangarap ko na kailan may di maglaho ang pag-ibig ko nito, pagkat hindi ko makakayang mawalay sa'yo. Ikaw lamang ang buhay ko, sana na may pakinggan mo ang puso ko na mayroong sinasabi. Ikaw lamang ang dami kong minamahal, ang lagi kong dinarasal. Sana'y habang buhay tayong magkasama. Ang puso ko'y ibibigay lamang sa'yo. Ito ang aking pangako mula ngayon hanggang magpakailan pa man. Ikaw lamang ang buhay ko. Sana giliw pakinggan mo ang puso ko na mayroong sinasabi. Ikaw lamang ang tani kong minamahal, ang lagi kong dinarasal. Sana'y habang buhay tayong magkasama. Puso ko'y ibibigay lamang sa'yo. Ito ang aking pangako mula ngayon
lamang. Bakit ba hindi ko mapigilan na nadarama ng puso ko? Kahit ba alam kong mayroon kang iba, ay di pa rin nagbabago ang damdamin ko. Kaya kong ialay ang lahat sa'yo, kahit ako'y di mo gusto. Nais lang na minsa'y makapiling ka, at minsa'y madama na aking kahit sandali. Pag-ibig mo sana maramdaman, malang mayakap ako at mahagkan kahit di mo mahal. Ang pag-ibig ko'y sa'yo aasa at maghintay sa pag-ibig ng tulad mo. Tama na minsa'y nakapiling ka at nadama ang init ng pagmamahal mo. Kaya kong ialay ang lahat sa'yo, kahit ako'y di mo gusto. Nais lang na minsa'y makapiling ka, at minsa'y madama na aking kahit sandali. Pag-ibig mo sana'y maramdaman, malang mayakap ako at mahagkan kahit di mo mahal. Ang pag-ibig ko'y sa'yo lamang.
Yes, balik tayo sa Showbiz Watcher Radio Show. Teka lang, buksan ko lang yung balik tayo. Teka lang. Ayan, balik na tayo. Teka lang. Balik po tayo. Mukhang very busy si Direk Edgar Mortiz. Mukhang hindi natin siya makakausap ng siguro mamaya pagtawag niya ulit sabihin natin reschedule na lang natin. Mukhang mahihirapan tayong makapag-concentrate. Pati ko nahihirapan din mag-concentrate. Nawawala rin ako kung ano itatanong ko na. Hindi ko lang matandaan yung mga itatanong ko. Kasi nga, parang ano rin parang oo, hindi. Parang hindi ganun ka, maganda yung sagot din kahit paano kasi nagmamadali. Exhausted din siya, di ba? Very busy. Kaya siguro we will decide na i-reschedule na lang natin kung sakaling tumawag ulit si Direk Edgar para at least naman mas may konsentrasyon kasi parang mahirap din by the way, tomorrow pala ang magiging guest ko po ay yung actress na si Raquel Montesa. Kung kilala nyo ho, isa to sa isa rin sa mga magaling na actress natin sa Pilipinas to, at isa rin to sa sabi nga nila, isa to sa mga pinakamataray din si Raquel Montesa. Kaya abangan po natin yan for tomorrow, si Raquel Montesa, and also sa Thursday and then ang Tuesday natin, ang Friday natin si Tuesday Vargas sa Friday ho. Hindi siya hindi Friday Vargas kundi Tuesday Vargas. Isa rin yun sa mga pinakamagaling na komedyante natin. Ang alam ko nasa Channel 5 na siya ngayon. By the way, nababalitaan nyo ba yung tungkol sa US Marine na kinasuhan ng murder sa transgender na pinatay? Yes, naipakita na rito yung picture sa Balitang Amerika. Hindi ko alam sa Pilipinas kung naipakita na rin ang picture ng Amerikanong pumatay. Yes. Siyempre, kumbaga, kaya lang bakit ganun, sundalo, pas mapatay ng tao. Parang sanay ng pumatay ng tao. Pero ang pinapatay, siyempre, yung mga kalaban, di ba? Pero kung hindi naman kalaban, pa rin. Ang kasi, minsan kasi hindi nila nalalaman kung babae o lalaki yung yung mga Amerikano, di ba? Kasi exotic kasi ang beauty ng mga Pinay Kaya minsan hindi malaman kung babae o lalaki yung kasama na nila. Kaya na-distract ako kay Gian Garcia. Mukhang hindi niya alam kung paano makinig. Ang hirap. Kaya dapat eto kinasuhan na ng murder si US Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton ang itinuturong suspect sa pagpaslang sa Pilipinong transgender na si Jeffrey Laude alias Jennifer. Miyerkules ng hapon nang ihahain ni Harry Roque, abogado ng pamilya ng biktima, ang kaso sa Olongapo City Hall of Justice. Una nang kinilala ng testigong si Mark Clarence Galbiro, ang Amerikanong suspect bilang huling kasama ng biktima. Si Pemberton ay bahagi katatapos lamang na joint military exercises ng Pilipinas at Amerika at idinetain ang dayuhan sa barko ng USS Peleliu na nanatili pa rin sa bansa. Ngayon na isampa na ang kaso, inaabangan naman ang paghirit ng Pilipinas sa kustodya sa suspect. Sa ilalim ng Visiting Forces Agreement, nasa Pilipinas ang jurisdiksyon sa sinumang Amerikanong masasangkot sa krimen pero nasa Amerika ang kustodya nito. Gayunman, maaring hilingin ng bansa na mailipat dito ang kustodya. Matatandaang nitong Sabado, October 11, natagpuang patay si Miss Jennifer o sa totoong pangalan ay Laude
sa Cellzone Hotel. Nakasubsob sa toilet bowl ang ulo nito at nakatapis lang ng kumot. Grabe. Ano ba naman yun? Parang naalala ko tuloy yung yung sinusubsob ka, nilulublob ka sa drum, na ano ka ba talaga, babae o lalaki? Di ba? Parang ganun. Kaya lang syempre nakakaawa rin yung mga ganitong klase dahil unang-una, kahit sabihin ba natin, hindi na natin inaano kung anong sexualidad ng isang tao. Pero tao yan di ba? Dapat yan, nirespeto mo yan, pinapahalagahan mong buhay, lalo na kung tagapagtanggol ka ng isang bansa, di ba? Hindi ibig sabihin, maaring ang problema, baka naman let's say, baka nakadroga to, kaya yun na din iniisip ko, o kaya maaring lasing, or kasi paano kaya nalaman niya na lalaki to, di ba? Kung transgender to, di lahat nagpaayos na ng gusto to. Ay nako. Kaya yung mga transgender, ingat-ingat po kayo dyan, ha? Yung sa mga Amerikano, dahil hindi natin kilala ang mga ugali niyan. Baka mamaya iba-iba ang mga ugali niyan, mabigla kayo. At saka ipakakasal pala to sa isang Germany na boyfriend niya. Paano naman may boyfriend na nga kasi naghahanap pa ng iba? Bakit naman kasi naghahanap pa ng iba? Naku naman. Magpapakasal na pala kayo ng boyfriend mong German. Nako. Kaya ganun ang nangyari. Kaya hindi bale na nadidistract ako sa ni Gian. Sa message sa akin. Teka, wag ko munang tignan yung mga message na yan sa akin. At ko. Kaya mag-ingat-ingat po tayo yung mga mga transgender, lalo na kung ibang nationality yan, di ba? Hindi natin alam ang mga ugali niyan, di ba? Oo. Kaya kumbaga sinubsob sa inodoro, sa dami naman ng pagsusubsoban. Talagang talagang ginawang parang parang disrespectful talagang ginawa. Biro mo, sa dami-dami ng sa kanya, talagang sa inodoro pa inilagay yung mukha. Diyos ko, buti na lang at walang doon, Ay, nako. Kaya nga yung nanay, napanood ko nga, takot na takot, galit na galit. Ay, nako. Talagang mahirap talaga ang buhay. Kasi ang alam ko, ang hinahanap niya talagang boyfriend, yung mga nasa Amerika, yung taga-ibang bansa, kasi tanggap. Pag Pilipino, peperahan lang siya. Unlike yung mga, talaga, yung mga lalaki sa ibang nationality o ibang bansa, talagang gagastusan ka. Ituturing kang parang babae. Kaya siguro yun ang hinahanap niya. Kaya lang hindi siya naging successful. Sayang. Kaya galit na galit yung nanay. Pati yung kapatid, galit na galit din. Talagang bakit daw ganun ang ginawa sa anak nila. Ay nako, talagang ganyan ang buhay. Hindi basta hindi mo malalaman ang tunay na ugali talaga ng tao, di ba? Lalo na kung iba pa ang nationality nito. Okay? So mag-ingat-ingat lang po at antayin lang natin ang tawag ni Direk Edgar Mortiz. Alam ko very busy siya at parang wala rin sa sarili ko sa bagot. Ay, lako. Okay, magpatugtog muna tayo ng another song para sa inyong lahat to. Ano ba yung susunod nating patutugtugin? Medyo yung maganda-ganda. Ito, muna. Yung kay Eva Eugenio at saka First Love ng Hotdog. Ito po para sa inyong lahat. Tapat ang puso ko at ito'y hindi magbabago. Pagkat pag-ibig ko ay tanging para sa'yo. Huwag sanang mangyari, matukso ako ng sandali. Pagkat ang tukso ay madaling nagwawagi. Kay rami ng winasak na tahanan, kay
sabihin na ako'y di madadaramdin. Pagkat ako'y tao, may puso't damdamin. Ngunit kung kaya ko, ako ay hindi padadain. Tuksong kay ramihan, winasak na damdamin. Kay ramihan, winasak na tahanan. Kay ramihan, matapin na luha. Kay ramihan, puso inugatan. O tukso, layuan mo ako. Kay ramihan, winasak na tahanan. Kay ramihan, matapin na luha. Kay ramihan, puso inugatan. O tukso, layuan mo ako. Kay ramihan, winasak na tahanan. Kay ramihan, matapin na luha. Kay ramihan, puso inugatan. O tukso, layuan mo ako. Kay ramihan, winasak na tahanan. Kay ramihan, matapin na luha. You're still listening to Showbiz Watcher Radio Show, hosted by OG Cruz. Himpilan ng mga sikat, himpilan ng mga Pinoy dito sa Amerika at sa ibang panig ng mundo. Showbiz Watcher Radio Show, nag-iisa, #1. Ganon? Tuwing kita'y nakikita, ako'y natutunaw. Parang ice cream na bilad sa ilalim ng araw. Ano ba naman ang sikreto mo? At di ka maalis sa isip ko. Ano bang gayumang gamit mo? At masyado akong patay sa'yo. Di na makatulog, di pa makakain. Nagiyawat sa ilong, pati nang sa pisngi, nakakaisip sa'yo.
from Wilbert's hard-to-find music library. Yes, nakikinig pa rin kayo rito sa Showbiz Watcher Radio Show at live na live pa rin tayo rito habang inaantay po natin ang pagtawag muli ni Direk Bobot Mortiz. Very busy lang talaga siya at nagda-direct ng Home Sweet Home. Oo, kaya lang hindi rin siya makapag-concentrate ng pagsagot sa atin. Kaya kaso nagkaroon kasi ng schedule na talagang ganito kung ano yung wala siyang gagawin, nasa bahay lang, kaya lang sabi nga daw umuulan daw sa kanila ngayon. Umuulan, madalas daw ang pag-ulan sa Pilipinas, kaya nabago ang schedule ng taping nila ng Home Sweet Home. Sino ba mga bida ron? Parang hindi ko yata napapanood yun. Saan hindi ako nadidinig ni Direk? Kasi nga, syempre, very busy na naman tayo. Hindi naman lahat nakatutok tayo. Minsan pa nga, rito, 24 hours ang TV rito sa Amerika. Tuloy-tuloy siya. At syempre, ang commercial dito, hindi ganun karami compare sa Pilipinas. Sa Pilipinas, minsan, umaabot ng mga 20 minutes o kaya ng mga 10 minutes ang commercial doon, di ba? Bago mapanood yung susunod na eksena. Dito, ilan lang ang commercial dito, siguro mga 2. After nun, minsan pa nga walang commercial minsan tuloy kaagad di ba? Ganun ang nangyayari. Yan ang kagandahan naman dito, tuloy-tuloy. Kaya minsan walang commercial. Alam nyo naman, siyempre nagdidepend din sila rito. Hindi naman, karamihan kasi mga nagko-commercial din sa TFC, karamihan din yan, mga Pilipino rin. Mga business ng mga Pilipino. Hindi naman ganun karami ang business ng mga Pilipino pa rin dito sa Amerika. Siyempre, yung iba, yung mga nagpapalagay lang, yung mga taga-California, mga ganun. Kasi dyan nakasentro yung mga Pinoy sa may bandang California area pag nandito ka na sa Florida, Texas, hindi mo naman siyempre na rin, maiko-commercial yung product mo. Unless na talagang yung mga money, yung mga condominium na nasa Pilipinas na binebenta, yan, yung mga yung mga nagko-commercial dyan. Kagaya rin ng mga, let's say, Goldilocks, mga ganyan. Although, may mga American mukhang isa lang ang American company na nagpapa-ad o commercial sa sa TFC Kaya kahit sa atin din ang mga commercial natin puro mga pang Pilipino rin, di ba? Hindi yung pang talaga. Hindi pang Amerika. Wala pa tayong nakukuhang commercial na pang Amerika. Sana nga makakuha tayo. I'm sure mas malaki ang bayad doon pag yun ang mga nakuha natin. Okay, masyadong mahigpit ang usapan tungkol kay Binay ngayon, yung nababalita ngayon sa Pilipinas. Kaya tuloy yung mga Pilipino rito sa Amerika parang nawalan ng gana kay Binay. Lalo na yung mga, kasi umiiwas si Binay sa mga sagot Kahit sabihin ba naman politika yan kasi syempre sino ba maglalabas ng ng baho mo? Siyempre, yung kaaway mo sa politika. Di ba? Yung mga kaibigan mo, hindi ilalabas yan. Itatago yan kahit alam nila yan. Di ba? Siyempre, ang nangyayari, kailangan patunayan mo kung talagang totoo. Kaya nga si Miriam Defensor, galit na galit kay Binay. Bakit hindi daw nagsasalita si Binay Ano daw ikinakatangot ni Binay? Bakit ayaw magsalita? Ayaw sagutin yung mga akusasyon sa kanya. Di ba? Kaya mas maganda siguro, talagang lumaban ng patas si Vice President Binay dahil ayaw naman namin ng isang korap na presidente, no? Siyempre, kahit sabihin mong politika yan, meron bang tama ba yung tira sa inyo? Tama ba yung baho? Kaya ganyan. Oo. Kaya nag-text si Edgar, very busy pa rin. Okay lang, direct. Magpaka-busy ka muna diyan dahil trabaho yan wala tayong magagawa diyan
Oo. Isa ho sa mga balita ngayon, yung nanatiling kaibigan at kaalyado ni Vice President Binay, si Pangulong Noynoy Aquino. Naku parang iba yata yung kay, Vice President Binay, iba yata yung sinasabi niya, tinitira na niya yung mga kaibigan ni Noynoy Aquino, parang hindi napaparusahan. Yan din ang hindi maganda dyan eh. Diba? Dapat maparusahan din yung mga nangungurap din yung sa mga kaibigan ni Pangulong Noynoy Aquino, hindi yung yung parang kinakampihan pa niya, 'di ba? Hindi maganda yung ganyan pagkatapos mag-e-extend ka, para payamanin yung mga kaibigan mo. Naku, hindi pwede yung ganyan. Ito ang ginawang paglilinaw ng tagapagsalita ni Binay na si Cavite Governor John Vic Remulla matapos banatan ng Vice President ang administrasyong Aquino kasabay ng pagtatanggol sa sarili kaugnay ng mga kinaharap na aligasyon ng katiwalian. Vice President Binay remains an ally of the President. More importantly, he continues to be a real friend of Aquino family, sabi ni Remulla sa isang pahayag. The views he articulated during the forum with lawyers were a product of the experience and wisdom he gained as a lifelong human rights advocate and as a lawyer well-versed on the construct of our legal system. Dagdag pa nito. Sa isang convention ng mga public attorney, binanata ni Binay ang gobyerno ni Aquino na umano'y patuloy na kinakanlong ang mga kaalyado habang patuloy na binabanatan ang mga kalaban. Dapat pare-pareho, di ba? Banatan lahat yung mga nangungurap na yan. Walang inaanuhan. Oo. Hindi dapat tinatago kung anong dapat itago. Huwag itago. Ilabas lahat. Halimbawa ni Vice President ang mga kasong plunder at graft na isinampalaban sa mga senador, oposisyon na sina Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Habang patuloy ang pagdepensa ng administrasyon kay PNP Chief Alan Purisima na nahaharap din sa aligasyon ng korupsyon. Hinamon naman ni Senador Trillanes the fourth, si Binay, magbitiw na nasa kabinete ng Pangulo kung may natitira pa itong delikadesa. Ay nako, magbibitiw kaya si Binay? Palagay ko hindi magbibitiw ang mga politiko sa atin. Imposibleng magbitiw yan. Ganyan yung mga politiko sa atin eh. Talagang, sabi ko nga sa inyo, makakapal talaga. Ibang tatanggol talaga. Patawarin niyo po ako. Yan din yan ang sabi ng mga ibang mga tao rin dito. Hindi lang ako. Aha. So, ayan, abangan po natin kung ano mangyayari kay Binay. Kasi talagang mainit ang balita ngayon kay Binay ngayon. Kaya abangan po natin kung ano pa yung mga susunod na mangyayari doon. Teka, ano pa ba yung isang balita rito na maibabalita namin sa inyo. Pero magpatugtog muna tayo habang naghahanap tayo ng iba pang balita. Para po sa inyong lahat to. Ano ba yung susunod natin patutugtugin? Hello and happy listening sa lahat po ng ka-Facebook namin. Okay? So, ito muna. Frisco, gabi-gabi na lang ngay nasa disco. Mga problema niya ay kanyang nalilimutan pag siya ay muyugyo, sumasayaw. Isang tiyora, hindi siya bugang banda. Nagsabit ng dilim, nasa puputan. Ani ba itong baka? Sinusko Lisbera, sinusko Shamena. Frisco, laging ubos ang sweldo niya sa Tesco. Mga problema niya ay kanyang nalilimutan.
hininga, di na yumuyugyo. Sumasaya. Ani basumbakan, Disco Librera, Disco Chamena. Ani basumbakan, Disco Librera, Disco Chamena. Ani basumbakan, Disco Librera, Disco Chamena. Mga mic natin. Nag-ano na lang tayo, nakausap ko na si Mr. Edgar Mortiz, talagang very busy siya.
Kaya siguro sabi ko nga, i-reset na lang namin ang interview natin sa kanya. Total, nadinig na natin ang boses niya, di ba ho? Nakausap natin siya ng live na live. Kasi nga ho, hindi maganda yung parang nawawala rin siya sa sagot. Pati ako, nawawala rin sa tanong. Dahil ang sagot ko nga, parang okay lang, ganun lang. Parang hindi natin makuha yung mga magagandang sagot Kaya ang pinakamaganda na lang, i-reset na lang ho natin. So, i-reset na lang ho namin ang interview namin kay Edgar Mortiz dahil unang-una talagang trabaho yun Siyempre, mas importante yun. Kailangan yun ang gawing priority. May schedule ho yun para sa pagwalabas sa Channel 2. Pero ang maganda ho, nagre-response po si Edgar Mortiz. Hindi kagaya ng mga ibang artistang kinumbida natin. Ako, talaga naman. Alam niyo na kung meron pang isang bold star na nakumbida kami rito na nagbigay na ng schedule, nagbigay na ng time. Nagalit pa nung sinabi kong bakit ganun, hindi ka man lang nagparamdam sa amin. Nakakasama naman ang loob, sabi kong ganun. To think na has-been ka na, naku naman, huwag ka nang masyadong magmaldita. Dahil buti nga, pinapatugtog pa namin yung kanta mo ngayon hindi ko na pinapatugtog. Grabe yun, hindi man lang although nakilala ko na dati yun kaya lang mahirap din kasi pag hindi masyadong magkakilala parang nahihirapan mag-connect di ba? Pero kaya lang nakakasama lang yung isang bold star na yun na has-been na. Ano pa nga yun, na-interview dati ni Mo Twister yun na payapa nga yun kung ano na mga pinagsasabi rin sa interview Talking about Mo Twister, iniisip ko pa si Mo Twister na interviewin, kaya lang ang problema kay Mo Twister mamaya kung sino-sino ang banatan. Pati kami mademanda ng oras, di ba? Ganun naman, kaya natatakot din ako. Na makausap siya. Si meron pang isang has-been din na singer din na lalaki naman to. Diyos ko, wala nga napasikat na kanta to kung hindi pa man nakabit ang pangalan nito kay Nora Honor hindi pa siguro to hindi pa siguro to makikilala. Ngayon wala rin isang salita dahil nagbigay na siya ng ng araw at saka time ni hindi man lang nagparamdam, hindi kagaya ni Edgar Mortiz, Direct Edgar, at least nakausap namin siya, alam namin kung ano nangyayari sa kanya, na very busy talaga siya. Unlike yung iba talagang hindi sumasagot. Grabe, nagbigay ng schedule ng time. Hindi pala pwede sila ng time na yon. Ito rin, yung isang lalaking tong singer neto na machonda na rin. Na bigla na lang, sorry hindi ako pwede ngayon Biglang may schedule pagkatapos bigla umoo pagkatapos ganun lang ang sagot. Grabe. Sabi ko kaya pala hindi ka sumikat-sikat Tapos ang lakas pa ng loob mo at nag-concert ka pa ng ewan ko kailan ba nag-concert daw yan. May balita ako, may nanood ba? Diyos ko. Ang tanda-tanda na niya para panoodin pa. Wala naman napasikat na kanta yan. Kahit paano. I'm very sorry Pero hindi ko minamention kung sino yon. Kung sino yung singer na yon. Sabi ko nga sana huwag ka lang makapunta-punta rito sa California. Talagang hindi kikita yung show mo. At saka wala ka naman napasikat na kanta di ba? Wala ka lang bang kanta na pasikat mo kahit i-google mo pa na wala ka naman napasikat na kanta. Hulaan nyo lang kung sino yung machonda na singer neto. Kaya lang hindi maganda di ba? Kasi unang-una umuuna siya, nagbigay na ng time, pero hindi pa rin ang sagot sa amin sorry hindi ako pwede, nasa labas ako Ganun lang, wala na. Wala na, biglang ganun lang ang text niya sa akin. Ay, grabe talaga to. Kaya pala sabi ko, kaya pala hindi ka sumikat-sikat, tapos ang lakas ng loob mo mag-concert. Wala ka naman napasikat na kanta. Ay, sino pa ba yung isa pa? Yung isa pang maldita na isang singer-singeran din na wala namang pangalan, wala namang napasikat din na kanta. Biglang inaantay daw niya ang tawag ko daw sa kanya.
ang may kasalanan ako pa daw dahil hindi daw ako tumawag. Paano ko tatawag sa iyo? Hindi mo naman binigay yung Viber number mo. Hindi mo naman binigay sa akin yung number mo. Umuo ka nga, pero nasaan yung Viber number mo? Tapos, binibigyan kita ng message sa Facebook, hindi ka na magsasalita. Nako, sabi kong gano'n. Tapos, inalo pa ako, bilak pa ako. Malakas pa ng loob. Kung ano mga sinabi sa akin. Ay, nako. Ayaw ko na lang sabihin yung mga gano'n kasi okay lang naman na may trabaho na kasabay. Alas paliwanagan lang naman, di ba? Kagaya ng ginawa ni Direk Bobot na talagang professional siya, na hindi yung nakipag-usap pa sa isang tao parang binaliwala mo na lang basta. Marami rin ganyang mga artista, yung mga singers na walang walang unang salita Hindi kagaya nila Miss Katrina Paula, di ba? Sila Darius Rason, Lirio Vital, talagang may mga isang salita talaga na pag sinabi nila, oo talaga sila. Yan ang maganda dyan, di ba? Okay, isa pa sa mainit na balita ngayon ay yung tungkol sa paglabas nila Arnie Enriquez. Sa isang pambihirang pagkakataon ay nakausap sa Cinema News ang iba pang miyembro ng media ang dating aktres na sila Arnie Enriquez. Isa sila Arnie sa mga celebrity na dumalo sa Metro Wear Icon Carry Santiago Fashion Show na ginanap sa Isla Ballroom ng EDSA Shangri-La Hotel kagabi ng October 13. Siyempre pa inusisa sa kanya ang kontrobersyang kinasasangkutan ng isa sa mga anak nila ni dating Pangulo at ngayon ay Manila Mayor Joseph Estrada na si Jake Ejercito. Ito ay kaugnay ng mga lumabas na larawan ni Jake na may kahalikang babae at naging dahilan daw kung bakit nauwi sa hiwalayan ang relasyon nila ni Andy Eigenman. Pero parang parang napupuna ko, parang hindi gusto ni Miss Arnie Enriquez si Andy Parang sinabi niya, parang ayaw daw niya ng magulong buhay. Para bang sinabi niya na magulong buhay nila Andy Eigenman. Yun ang pagkaintindi ko ron sa interview sa kanya sa Channel 2. Sabi nga nila Arnie Enriquez on advising son Jake Ejercito about relationship. As a mother siguro, all I can do is to give him advices. We've been there kasi the more you age, the more you get all this wisdom. Sinasabi ko lang sa kanila, I have been there. Let them learn from me and try to chill lang. So, ayan po. Pero at least nakita namin sila Arnie Enriquez, Siyempre, nagbabago na rin ang itsura ni Arnie Enriquez. Matagal din naman kasing hindi nagpakita yan sa screen, di ba? Isa rin yan sa mga pinakamagandang mukha sa showbiz, si Miss Arnie Enriquez. Okay. Pero ngayon, syempre, nagkakaedad na, iba ng itsura, nanay ng itsura. Kaya, hindi na siya ganun talaga kaganda. Pero nakikita mo pa rin ang ganda niya. Dahil, syempre, pag matanda na, nagkakaedad na isang tao, ganun talaga nangyayari. Pero may mga ibang artista, kahit matanda na, maganda pa rin. Super ganda pa rin. Okay? So, by the way pala, sa Gawad America pala, isa sa mga magiging awardee roon ay si Miss Amalia Puentes. Yes, abangan po natin yan, ang Gawad America na magaganap sa November 7 at isa nga sa mga awardee nila ay walang iba kundi si Amalia Puentes. Teka nga, sino pa ba yung mga tatanggap ng award dito? Si Mayor Alfredo Lim, si Governor Mark Lapid, si Karina Apable, yes, yung singer na Karina Apable na nakausap natin dati noon. Teka pa ho, sino pa ba? Hinahanap ko rito yung listahan, wala pa kami yung complete listahan talaga Kaya para at least makita namin kung sino-sino talaga ang mga bibigyan sa Gawad America. Pero yung iba kasi binibigay na rin dito sa amin. Hindi ko pa rin makita. Masyadong malayo ang
Ang dami. Okay, by the way, at least meron tayong award sa kanila. Pasasalamatan ko na lang ang Gawad America bilang pagkilala nila sa akin bilang Entertainment Radio Broadcaster of the Year 2014. Maraming salamat po. Siyempre, atin ako dyan, award ko yan eh. Kailangan makuha ko yung trophy ko dyan. Siyempre, oo. Okay, magpatugtog muna tayo ng another song para po sa inyong lahat to. Teka, maghanap muna tayo. Ano pa yung hindi pa natin napapatugtog rito? Parang napatugtog ko na lahat. Hindi po tayo nakakapag-upload ng ibang music. Teka, saan ba yun? Ito, kay Carla Martinez. Isa sa mga favorite ko ngayon. Ang ganda ng tune kasi neto eh. Para po sa inyong lahat dyan. Teka lang ho. Aha, ayun. Okay na. Teka lang ho, aayusin ko lang. Si Carla Martinez para po sa inyong lahat dyan. Changes. When some you lose some, it cuts like a knife. Changes so much to live for, but then in comes the heartache, the sorrow and pain. Being the one losing out in the end, and so I'm changing my life, gonna live by myself, and I'll give love and life one more chance. Changes, I'm willing to change what I can. I was the loser when our love began. Changes, I'm over the love that we had. I'll not waste a moment, no longer be sad. It's time for some changes. I'm tired of being the one losing out in the end, and so I'm changing my life. And I'll give love and life one more chance. One more chance. You're still listening to Showbiz Watcher Radio Show, hosted by OG Cruz.
himpilan ng mga sikat, himpilan ng mga Pinoy dito sa Amerika at sa ibang panig ng mundo. Showbiz Watcher Radio Show, nag-iisa, #1. Ganon? Imelda Patin, isang linggo ng pag-ibig. Nang tayo'y magkakilala, Martes, nang tayo'y muling nagkita, Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig, Huwebes, ay inibig din kita, Biyernes, ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Sabado, tayo'y biglang nagkatampuhan. At pagsapit ng linggo, giliw ako'y iyong iniwan. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Natulog akong ikaw ang kapiling, ngunit wala ka nang ako'y gumising. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Ang pagsinta mo na sadyang kay sarap, sa isang iglap lang, nawala ring lahat. Nang tayo'y magkakilala, Martes, nang tayo'y muling nakita, Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig, Huwebes, ay inibig din kita, Biyernes, ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Sabado, tayo'y biglang nagkatampuhan. At pagsapit ng linggo, giliw ako'y iyong iniwan. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Natulog akong ikaw ang kapiling, ngunit wala ka nang ako'y gumising. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Ang pagsinta mo na sadyang kay sarap, sa isang iglap lang, nawala ring lahat. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Natulog akong ikaw ang kapiling, ngunit wala ka nang ako'y gumising. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Ang pagsinta mo na sadyang kay sarap, sa isang iglap lang, nawala ring lahat. Dalawa kayo sa buhay ko, at ako ngayon ay kailangan ng mga
kumahatok sa puso ko. Anong pairalin ko, isip pa o ang puso ko. Nalilito, lito, lito, lito. Sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Mahal ko o mahal ako? Yes, balik pa rin tayo sa ating Showbiz Watcher Radio Show. Yes, isa sa mga balita ngayon na umaariba ngayon ay yung tungkol sa pag-combine ni Vice Ganda ngayon sa St. Luke's Medical Center dyan sa Quezon City dahil nagkaroon pa nito ng sakit na diarrhea. So, television host and comedian Vice Ganda is now confined at St. Luke's Medical Center in Quezon City due to fever and LBM or diarrhea. His close friend and queen of all media, Chris Aquino, shared in her show Aquino and Abunda Tonight that Vice has been feeling sick since Thursday, October 9, 2014. Thursday pa lang, GGB, taping na, not feeling well na siya. Friday, hindi na siya nakapag-showtime pero pinilit niyang makapag-shooting ng Private Benjamin. Saturday, nag-shooting, and he was telling me na hindi okay. Meron akong hindi magandang pakiramdam, sabi kay Chris Aquino. Sunday, we were supposed to go to a mass together. Not feeling ako. Asawa, rest na lang muna ako. Then today, I asked Paul Cabral kung ano nangyari. He kept throwing up and LBM, up and down. Nagka-fever na maybe because of dehydration, sabi pa ni Chris. On October 13, 2014, Vice Ganda posted on his Instagram and Twitter account of a photo of him with 4 lines injected on his hand. Right now, Vice Ganda's family is still waiting for the laboratory test results. And sabi nga ni Chris Aquino, get well soon, Vice. Yes. So, abangan po natin kung ano yung sakit po talaga
kung maganda pa rin ang sitwasyon ni Vice Ganda. Nagkasakit ng diarrhea. Ano kaya ang kinain ni Vice Ganda at nagkaroon siya ng sakit? Okay, badiin pa rin natin yung mga listeners natin sa Facebook neto. Yung mga nakikinig pa rin sa atin. Teka. Hello, Miss Gemma Franco. Hello po. Sino ba? Hello, Mr. Darius Rason. Happy listening po. Ang Radio Pilipino, si Akira San. Hello. Aris Go ng San Francisco, California. Si Morley Pama ng Saudi Arabia. Si Nitseya. Janet Lucero. Margie Pumera. Ng ng Radio Filipino. Yes. Tokyo. Si Cathy Williams ng Radyo Pilipino America, si Luisa Mendoza Inducal, si Sedihani Mangotara, si Rox Sobon, si Maylin Takahashi. Okay? Happy listening po. At sino pa ba yung mga nakikinig sa atin sa Radyo Pilipino America? Batiin pa rin nga natin yung mga nakikinig doon. Medyo marami-rami rin. Si Miss Katrina Paula. Hello, Miss Katrina. Happy listening. Si Jadel Astig. Yes, ng Astig Pilipinas Radio. Si Miss Tessie Lagman Balboa. And si Doc Ronnie Origan, Charlie Loso, Marites Kilang. Yes, happy listening po. Sa under naman ng Pinoy Entertainment Newsmakers na ginawa nating page. Sino ba to? Si Nitseya Marites Kilang, Doc Ronnie Origan, Christy Gaela Rosacia, si Ruscan Pampilo Ramos. At syempre, ako po, nakikinig din ako sa sarili ko. Okay, magpadugtog pa rin tayo ng another song para po sa inyong lahat to. Ito po, magkembot-kembot muna tayo. Step it keeps on wanting more. All you gotta do is shake it. I'm so sexy. Keep the guys going wild. Everybody. You can't move, you can't move, you can't move all around. You can't move, you can't move, you can't move to the ground. You can't move, you can't move, you can't move all around. Like a cha-cha, and maybe it's better than the salsa. 'Cause all you gotta do is shake it. Round and round it will go. You can't move all around. You can't move to the ground. You can't walk all around. You can't
crowd. Drive me crazy. We play it's a style for all the ladies. Say just call it the crowd. Drive me crazy. This is something new, the Casper Slide Part 2, featuring the Platinum Band. And this time, we're gonna get funky. 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 Everybody clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. All right, now, we're gonna do the basic step. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. Right foot, let's stomp. Left foot, let's stomp. Cha-cha, real smooth. Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. Right foot, let's stomp. Left foot, let's stomp. Cha-cha now, y'all. Now it's time to get funky. To the right now. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. One hop this time. Right foot, 2 stumps. Left foot, 2 stumps. Slide to the left. Slide to the right. Crisscross. Crisscross. Cha-cha, real smooth. Let's go to work. To the left. Take it back now, y'all. 2 hops this time. 2 hops this time. Right foot, 2 stumps. Left foot, 2 stumps. Hands on your knees, hands on your knees. Get funky with it. Oh, yeah. Come on. Cha-cha now, y'all. Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. 5 hops this time. Right foot, let's stomp. Left foot, let's stomp. Right foot again. Left foot again. Right foot, let's stomp. Left foot, let's stomp. Freeze! Everybody clap your hands. Come on, y'all. Check it out, y'all. How low can you go? Can you go down low? All the way to the floor? How low can you go? Can you bring it to the top? Like it never, never stop? Can you bring it to the top? 1 hop. Right foot now. Left foot now, y'all. Cha-cha, real smooth. Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. 1 hop this time. 1 hop this time. Reverse. Reverse. Slide to the left. Slide to the right. Reverse, reverse. Reverse, reverse. Cha-cha now, y'all. Cha-cha again. Cha-cha now, y'all. Cha-cha again. Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. 2 hops, 2 hops. 2 hops, 2 hops. Right foot, let's stomp. Left foot, let's stomp. Charlie Brown. Hop it out now. Slide to the right. Slide to the left. Take it back now, y'all. Cha-cha now, y'all. Oh, yeah.
Yeah, yeah. Do that stuff. Do it. Do it. Oh, yeah, yeah. I'm out of here, y'all. Peace, peace. Now you're gone. I realize my love for you was strong, and I miss you here. Now you're gone. I keep waiting here by the phone with your pictures hanging on the wall. Now you're gone. I realize my love for you was strong. Sabihin, ikaw ay aking lilimutin. Yes, balik pa rin tayo sa Showbiz Watcher Radio Show. At siguro ito na ho yung isang last number natin na patutugtugin natin kay AJ Tabaldo. So, hanggang bukas na lang po muli. Magkita-kita ulit tayo dito sa Showbiz Watcher. Yung interview po natin kay Edgar Mortiz, siguro reschedule na lang natin next week. So, tomorrow ho, abangan naman natin ang interview natin kay Raquel Montesa, isang actress ho yan sa Pilipinas. Total, nadinig naman ho natin si Edgar Mortiz, talagang meron siyang taping, importante ho talaga yon. Hindi na natin siya maaanuhan. Nag-text na rin ho siya na talagang very busy siya. So, tomorrow na lang ho, magkita-kita ulit tayo rito sa Showbiz Watcher. Maraming salamat po sa mga nakinig at yung patuloy na nakikinig. Yes, maraming salamat po. At tuloy pa rin ang music natin dito sa Radio Filipino Radio Filipino sa sa TuneIn, kaya lang ito sa New Orleans matatapos po yung line natin diyan. Pero dito sa sa TuneIn, tuloy-tuloy pa rin ang natin, ang patutog natin hanggang sa magtatapos ba tayo after 30 minutes. Okay? Maraming salamat po. At ito po si OG Cruz, nagpapaalam. Babu po. Sa puso kong
changes, so many stages in life. Win some, you lose some, it cuts